Magandang gabi, mga kadilim. Ako nga pala si Mac. Kung mayroon kang kwentong hanggang ngayon ay hindi mo pa rin maipaliwanag, maaari mo itong ipadala sa ating email. Malay mo, ang kwento mo na ang susunod nating basahin dito sa channel. Ngayong gabi may natanggap akong liham mula sa isang viewer. Hiniling niyang huwag kong banggitin ang tunay niyang pangalan. Tawagin na lang natin siyang J. Ganito ang laman na kanyang sulat. Magandang gabi po, Sir Mac. Isa po akong virtual assistant mula sa Cebu. 3 taon na akong nagtatrabaho mula sa bahay. Sanay na ako sa graveyard shift, sa katahimikan ng madaling araw at sa pakikipag-usap sa mga kliyenteng nasa ibang bansa. Hindi po ako madaling matakot. Pero ang nangyari noong nakaraang taon, hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag. Sana po ay mabasa nyo ang kwento ko. Noong una, normal lang ang lahat. Nakahanap ako ng bagong client sa isang freelancing website. Ang pangalan niya ay Michael Anderson. May-ari raw siya ng isang maliit na digital marketing agency sa California. Maganda ang bayad, mabait kausap, at higit sa lahat, hindi siya micromanager. 3 buwan kaming magkasama. Lahat ng instructions niya ay malinaw. Palagi siyang nagpapasalamat at hindi siya kailanman nahuhuli sa sweldo. Pero may isang bagay akong napansin. Hindi ko siya kailanman nakita. Laging naka-off ang camera niya. Minsan tinanong ko siya, "Boss, okay lang ba kung mag-on tayo ng camera sa susunod?" Tumawa lang siya. "Maybe next time." Hindi ko na pinilit. Akala ko nahihiya lang. Isang Martes ng madaling araw, bandang 12:30, may pumasok na Slack notification. "Need you online. Urgent." Agad kong sumali sa Google Meet. Tahimik. Walang camera. Walang video. Naririnig ko lang ang mahinang static. Pagkaraan ng halos 1 minuto, may nagsalita. Boses ni Michael. Pero parang napakalayo. Parang may echo. Parang nagsasalita mula sa loob ng isang malaking bakanteng silid. "Jay?" Mahina. Halos pabulong. Are you alone?" Sumagot ako. "Yes, boss." Mahabang katahimikan. Pagkatapos, sinabi niya ang isang bagay na nagpabigat ng pakiramdam ko. "Don't turn around." Napangiti pa ako. Akala ko biro. Sabi ko, "Boss, Halloween ba dyan?" Hindi siya tumawa. Mas lalo lang humina ang boses niya. "Please, don't turn around." Bigla akong naramdaman ang malamig na hangin sa likod ko. Nakatalikod ako sa pintuan ng kwarto. Unti-unti akong kinalabutan. Hindi ako lumingon. Pagkalipas ng 1 segundo, nawala ang tawag. Kinabukasan, nag-message ako kay Michael. Walang reply. Kinagabihan, wala pa rin. Lumipas ang 2 araw, tahimik, hanggang sa nakatanggap ako ng email. Hindi galing kay Michael. Galing sa isang babaeng nagpakilalang asawa niya. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi na raw masasagot ni Michael ang mga mensahe.
Namatay raw ito dahil sa atake sa puso. Napaupo ako. Paulit-ulit kong binasa ang email. May date ang obituary na kasama sa email. 3 araw bago pa ang meeting namin. Ibig sabihin, patay na siya bago niya ako kinausap. Hindi ako naniwala. Inisip kong baka scam. Kaya hinanap ko ang pangalan niya. Nakita ko ang Facebook profile. Puro condolences. May larawan ng burol. May live stream pa ng libing. Pare-pareho ang date. 3 araw bago ang meeting. Nanlamig ako. Agad kong binuksan ang Google Meet history. Wala. Parang hindi nangyari ang meeting. Tinignan ko ang browser history. Wala rin. Pero ang Slack notification, nandoon pa. Need you online. Urgent. Yun lang. Wala nang kasunod. Parang hindi na siya nag-message pagkatapos noon. Makalipas ang 1 linggo, nag-decide akong bumili ng bagong laptop. Bagong email. Bagong accounts. Bagong simula. Ayoko nang maalala ang nangyari. Akala ko tapos na. Hanggang isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, habang gumagawa ako ng report, biglang umilaw ang webcam indicator. Hindi ako nasa meeting. Walang Zoom. Walang Google Meet. Walang kahit anong app na gumagamit ng camera. Nakatitig lang ako sa maliit na berdeng ilaw. Pagkatapos, kusang bumukas ang Slack. Hindi ko ito hinawakan. May bagong workspace. Hindi ko ito sinalihan. Hindi ko kilala. Isa lang ang member. Michael Anderson. At bago pa ako makapindot ng kahit ano, may dumating na mensahe. Unti-unti itong lumabas. Parang may taong nagtatype sa kabilang side. You look behind you. Tumigil ang paghinga ko dahil hindi ko sinabi kahit kanino. Pero noong gabing iyon, pagkatapos maputol ang meeting, lumingon nga ako. At sa loob lamang ng 1 segundo, may nakita akong maitim na anino sa may pintuan ng kwarto. Akala ko guni-guni lang. Hindi ko na yun maisip. Hanggang sa mabasa ko ang mensahe. Paano niya nalaman? Kung totoong patay na siya, sino ang kausap ko noong gabing iyon? At ano ang nakita niyang nasa likod ko? Hanggang ngayon, hindi na ako nagtatrabaho ng nakatalikod sa pintuan. At tuwing 12:30 ng madaling araw, pinapatay ko muna ang laptop ko. Dahil minsan, may naririnig pa rin akong Slack notification kahit wala naman akong internet. Maraming salamat po, Sir Mac. Hanggang dito na lang po. Sana ay hindi na ito mangyari sa iba. Grabe kung totoo man ang kwentong ito o hindi. Naku po, kayo na ang bahalang humusga. Pero kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Jay, lilingon ka ba? O susundin mo ang sinabi ng taong matagal nang patay? Kaya pala, ako si Mac. Magandang gabi.